Kilala mo ako? Namiss mo ako? Namiss mo ako, no? Guys, 2 days po akong nawala, okay? 2 days po akong walang ginawang video para po sa Buhay sa Dubai TV. Kasi guys, naging busy lang po ako ng konti, okay? Kasi I have to attend some trainings. I have to meet some other people na may mga secret events na nangyayari and all. And of course guys, I'm also tired of my work. Sa mga nakapanood na po nung Zarob Restaurant Pinoy OFW documentation o documentary na meron po ako, doon nyo po makikita kung how tired I am every day. Kasi sa sobrang dami po ng mga customer namin, especially during weekend. Okay? And at the same time, of course guys, I need to give time for my love life. Kasi hindi na tayo bumabata. Okay? Okay, anyway, tama na yung mga pakitan guys. Ang pag-uusapan natin today ay ang top 5, okay? Na dapat po pinapriority kung saan po mapupunta ang unang sahod. Okay, the first paycheck you will receive as a new OFW na nandito sa Dubai or kahit nasa ang parte ng mundo guys, okay? Kasi kadalasan po sa mga first timer, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa unang sahod nila. They have a lot of plans, dreams, and minsan wala na nga sa plano. Kaya minsan nangyayari, hindi niya alam, napupunta lang sa walang kwenta yung unang sahod niya, okay? So ngayon po, ang topic na pag-uusapan natin was suggested by one of my friend all the way from Germany. Siya po ay si Mercy Regala. Hi Mercy, nice chatting with you always and thank you so much for always giving me some wonderful suggestions para dito sa Buhay sa Dubai TV. Okay, and then later guys, we'll be also talking some OFW opinion tungkol po sa mga love life sa abroad. Okay? Nakaka-relate ako dito ngayon. And then a lot more of course and some simple greetings from to my followers and friends in Facebook. Okay? So, dyan ka lang. Alright guys, gusto ko pong pasalamatan personally yung mga followers ko na nagme-message po sa akin everyday guys. Kahit ho hindi ako nakakapag-reply na madalas sa inyo, okay? Kasi guys, sa sobrang dami nga po minsan ng mga messages talaga, admit na wala na talaga akong panahon para sagutin lahat, okay? And lalo na po doon sa mga nagtatampo na talaga na Kuya Juni, parang ilang beses na nagme-message sa'yo, parang I have 15 messages, wala man lang reply. Okay, parang puro scene lang. Kasi nababasa ko lang siya, pero hindi ko talaga siya nasasagot. Guys, please, try to understand me, okay? And, ano ba? Of course, guys, thank you po sa ilang followers na sabi ko nga, na they are really watching my videos and they really learned a lot from it. And nakita nila yung mga bagay na pinagagawa ko from like 3 years ago, na mga taong nakasama ko, natulungan ko, na ginawa kong parang mga project, okay? Mga visit visa projects na meron ako na tinulungan ko sila. But then guys, just to keep you updated, hindi ko na po siya ginagawa. Ginawa ko po yung mga videos na yon na documentaries na sumasama ko sa ilang mga kabayan just to prove guys na may trabaho dito sa Dubai kapag masipag kang maghanap, okay? And of course, kapag may taong tumutulong sa'yo, and it also shows na parang tipong na kaya po natin tumulong sa kapwa natin mga kabayan dito sa abroad ng kahit walang bayad. Kasi guys, sa lahat po ng mga sinamahan ko dati, wala pa akong siningil sa kanila kahit isang kusing. Because all the help I have for them is coming from my heart.
Kaliwa. Okay guys, so before po tayo mag-jump into the main topic for today, gusto ko pong batiin guys. Okay, this is a very special greetings to one of my followers from YouTube to Facebook na until now, I think ang tagal na po niyang sinusubaybayan at pinapanood yung lahat ng mga kalokohan ko rito sa YouTube. Pero until now guys, nandyan pa rin siya, patuloy po rin niya akong pinapanood. Siya ay walang iba kundi si Tyra Perez. Hello sa'yo, Tyra! Alam mo, hindi kita makakalimutan when you stood up for me sa mga bashers ko dati sa YouTube na tinatawag nilang pasikat ako, na gago ako, na minumura nila ako, na kung ano-ano pa. But then, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo, na yung mga sinabi mo doon, na pinagtanggol mo ako sa kanila. Thank you so much. Ayun, sabi sa'yo eh. Ayan, talagang seryoso ni guys. Talagang maiyak-iyak pa ako ngayon. Salamat talaga. You know guys, yung feeling po kasi na there is somebody you don't know na ipagtatanggol ka because she believes sa layunin mo why you uploaded that video. Okay? Thank you, Tyra. Have a nice day sa'yo. Okay, so now guys, let's proceed to our top 5 priorities dapat na pupuntahan ng first paycheck mo kapag nagtrabaho ka abroad. Okay? So handa ka na ba guys? Ikaw, first timer ka ba dito sa abroad? Para sa iyo ang video na to, okay? And now, let's proceed to number 1. Guys, kapag natanggap nyo ng kauna-unang sahod nyo, make sure na itabi nyo na po ang para sa expenses nyo. And when you say expenses, guys, yung bayad sa bahay, yung kuryente, yung transportation, yung pagkain mo, okay? Para no matter what, makakasurvive ka for another month. Kasi next month ulit, ang sunod na sahuran, okay? Para hindi ka na mangutang, para hindi ka na magutuman, para hindi ka na absent kasi wala kang pamasahe. Okay? And for number 2 guys is of course, ito ay kung meron ka lang naman. Bawas utang kagad dapat ang next na priority na papupuntahan ng iyong unang sahod dito sa abroad. Guys, kasi po, the more na nandyan pa rin yung utang, ang hirap-hirap humakaahon. Okay? Kaya, as much as early as possible, ang gulo nun, try guys to at least, kung hindi mo man kayang bayaran lahat, bawasan mo na yan. Kasi, kapag nasimulan mo ng bayaran yan, I believe matatapos mo yan. Pero kapag hindi mo sinimulan, lagi na lang marami kang excuse para hindi mo magawang mabayaran talaga yan. And that's based on my experience. Okay? Ang hirap po talagang hindi ka nakakabayad ng utang. Ang bigat sa kalooban, lalo na't kaibigan mo yung nahiraman mo. Okay? Liliit ang mundo mo. Alright. And for number 3 guys is of course, kahit first paycheck mo yan, if there's a chance, try guys to start putting aside for your savings. Kasi if you start your behavior mo sa unang sahod mo pa lang na may tinatabi ka ng ipon mo. Kasi hod ang anumang halaga yan, makakasanayan mo yun na every sahod. Ay nga pala, sahod ko, dapat pala may tinatabi ako para sa savings ko. Okay? Kaya guys, importante po na sa lahat po ng mga first timer, try to build or create o build a behavior dito sa abroad na tuwing sahod mo, dapat merong nakatabi. Okay? Hindi pang gimmick, kundi savings mo talaga. Perang hindi mo siya gagalawin magkapit-pitan man ng betlog. Okay? Importante po yun. Kasi guys, minsan kapag hindi natin ito nagagawa, ang nangyayari sa atin, in case of emergency, sinong tatakbuhan mo dito? Wala. Kundi ikaw lang din. So, importante po that you have savings. Okay? And for number 4 guys is of course, wag na po niyong kakalimutan ang responsibilidad natin sa Pilipinas. And they are actually the reason why we are all here. Diba? So guys, obligasyon po is obligasyon. Hindi ibig sabihin na layo ka lang, wala ka ng obligasyon, okay? So, now that you are here working abroad, guys, ito pa rin na po natin yung obligasyon natin sa Pilipinas. We have to send our remittance to our family in the Philippines, okay? Kasi yun nga lang guys, you have to talk to them kung magkano na talaga yung amount na kaya mong ipadala sa kanila. Okay? Para po maintindihan nila ito lang talaga ang kaya mong ibigay. Para hindi po sila mag-assume, okay, na at umasa
na lahat ng pangangailangan nila sa Pilipinas isa yung manggagaling. Alright? So lahat naman po ng pamilya guys, kapag nag-uusap magiging maayos naman po ang lahat. And for number 5 guys is of course, masipag ka Nagpuyat ka. Okay? Nagpakapawis ka at lahat-lahat. Of course, you have to put a little percent to reward yourself. Guys, hindi ibig sabihin na uubusin mo lahat ng mga natira para to reward yourself. There should be something na parang you can eat out, ba, or bilhin mo yung favorite na kainin mo, na inasam-asam mo the whole month, or if you want, if you, let's say, gusto mo talaga ng sobrang malaking bagay to reward yourself, then itabi mo yon until such time na makumpleto mo ng certain amount para ibili mo nung something that you really like. Let's say, gusto mo ng Jordan ba? Jordan shoes or Ferrari jacket or iPhone 6 Plus. Pwede mo lang itabi doon. So that will be a sign to reward yourself. Or gusto mo out of town, di ba? Or mag-hotel ka or magpaspa ka. Di ba? You have to reward yourself sa pagiging, of course, pagiging masipag mo. Okay? Well, I think guys, sana po makatulong po yan sa inyo sa kung paano kayo magpaplano, kung saan mapupunta ang sinasahod mo dito sa Dubai. And now guys, let's proceed to OFW opinion. Ang pag-uusapan po natin ngayon guys ay ang love life sa abroad. Oy, interesado? Dirin! Anyway guys, ang love life po, wala akong pinipiling lugar yan, okay? Kung talagang natapat na sa'yo, yung taong pangarap mo, yung taong makakasundo mo, yung taong unang kita mo pa lang, sabi mo, ito na yung pangarap kong babae. Okay? Na hindi mo na kailangan alamin, okay, yung rason mo, bakit mo siya mahal. Simply because you feel happy to see her. Parang tipong ganon. So, kaya guys, ang opinion ko po, kapag mayroon kang love life sa abroad is, nakinig ka mabuti. Guys, try to enjoy being in a relationship. Okay? Na mag-date kayo, enjoy each other's company, pero wag po sisirain yung moral nyo na since malayo kayo sa mga kamag-anak nyo, walang sisita sa'yo dito, walang magpipigil, walang magbabawal, live-in na kagad, o di kaya lilipat ka na ng bahay sa kanila, o di kaya susuportahan mo na ang pamilya niya. Yung tipong ganon. Guys, wag po natin ibahin yung moral natin dahil nasa abroad lang tayo. Okay? Dahil ang isang matinong tao, kahit saan ka man dalhin, okay, ng mga paa mo dito sa mundo, dapat hindi pa rin mawawala yung respeto mo sa sarili, yung plano mo sa buhay, yung pagmamahal mo sa pamilya mo, sa pag-handle mo ng responsibilidad mo. And of course, dapat po you have to consider pa rin na may buhay din tong girlfriend mo o boyfriend mo na of course may sarili din siyang pamilya na you don't know ano yung reason din kung bakit siya nandito sa abroad. Okay? What's good about being in a relationship abroad is at least you have that somebody na magbibigay sa'yo ng moral support to parang constantly remind you na kumain ka ng maayos, matulog ka ng 8 hours, uminom ka ng vitamins mo, o di kaya pagising mo sa umaga, meron na isang napaka-special na message na magpapasaya sa'yo. So, good vibes. Di ba? Masarap hong may karelasyon sa abroad. Okay? Pero sinasabi ko po, wag lang po na gagawing laro-laro lang. Okay? Na dahil alam mong may asawa ka sa Pilipinas, tapos dito manliligaw ka na kunyari wala kang asawa, tapos bobolahin mo lang. It's because you are just in need. Okay? Biological needs, yung mga tipong ganun, or financially needs. Manggagamit lang tayo ng tao. That's not a very good love life. Kasi hindi naman love life yan eh. Dahil para sa akin, love life is because you love. Diba? Dahil mahal mo. Hindi yung tipong kasi kailangan mo. Okay? Magkaiba po yung mahal mo
at kailangan mo. Guys, but before I say goodbye, of course guys, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng sobrang napakagandang inspirational coming from my friend from Facebook guys. Siya po ay walang iba kundi si Steve Patrick Moore. Sabi po niya sa kanyang Facebook wall guys, listen, good things happen to those who wait, but great things happen to those who take risk. Talaga naman guys, I totally agree. It's because sabi nga nila parang negosyo yan guys eh. The higher the risk, the higher the income. Okay? Kaya kung maghihintay ka rin lang na maghihintay, eh kailan pa darating yan? Kung hindi ka pa kikilos. Di ba po? So ano pang ginagawa mo ngayon? Whatever plans you have, do something today. Well, yun na nga lang guys. Okay? Pasensya na talaga. I'm really tired pa rin and I have to rush. Kasi kailangan ko na pong umattend talaga ng meeting. Pero, yun lang guys. Thank you again for watching Boys sa Dubai TV. God bless you guys. Have a nice day. Ciao! And, of course guys, ang nagpapasaya sa akin everyday, kahit sobrang pagod ako sa trabaho, pag-uwi ko sa bahay, pagising ko, I have a special message mula sa girlfriend ko. Kaya po, glowing ako ngayon ha. Para sabi na, sir, parang what's wrong with you? You look so happy. Of course, di ba pag may taong nagmamahal sa'yo, may taong nag-aalala sa'yo, you should really be happy. Di ba? So, gusto ko pong batiin ang aking nag-iisa, ang aking inspirasyon, si Lady Soriano ng Satwa. I miss you and I love you.